Mga kapatid, so kahit na wala pa ibang mga kapatiran natin, pero tayo po ay lumalakad sa kayusan. So tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. So ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ay ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral ng nakaraang linggo. Sa aking pag-aalaala, tayo pinatapos sa mga biyaya bilang isang anak ng Diyos, at tayo magsisimula sa ating mga responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. So katulad po sa isang bayan, sa isang pamilya, may mga biyaya na nakapaloob sa mga anak, di ba? Kaya yung mga anak natin, kapag nakakailangan sila ng mga bagay-bagay, binibigay natin kasi yan ang ating obligasyon sa ating mga anak. So meron silang mga biyaya bilang kabilang sa isang bayan. Pero on the other hand, meron din po silang responsibilidad. Kasi lahat po ng biyaya na nakamtan po natin, may kaakibat na responsibilidad. Hindi pwede puro lang biyaya. Kahit saan tayo pumunta, pagka meron tayo tinatanggap na biyaya, meron tayong responsibilidad. Kahit sa mga pribileyo na binibigyan tayo, meron kaakibat na responsibilidad. Sabihin ng responsibility, ito yung mga bagay na dapat nating gawin sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Parang mag-advance yata. Ayan, dito. Nagpas tayo ng konti. Ngayon, sa bawat sangbahayan, meron tayong pangalan. Naalala po natin tayo maliliit at tinuturuan tayo ng ating mga magulang. Kasi sinasabi nila, ingatan niyo ang ating pangalan. Ganyan. In other words, ang ating reputasyon bilang isang pamilya, yun ang sinasabi sa atin. Kung kayo gawa ng mga bagay na maging kahiyaya tayo, yun ang sinasabi nila, di ba? Kasi parang sinasabi nila sa atin, tayo mga tao na kagalang-galang at ang ating sangbayan, ganun din. So kung kabilang tayo sa sangbayan na ito, kailangan natin panatiliin yung nila. Kaya nga paggawa tayo ng isang bagay na ayaw nila o karamal-dumal, napaparusahan tayo kasi gusto nilang ipakita sa atin kung ano yung nararapat. So meron din po sa pagiging kahanib o bilang mga anak ng Diyos. Siyempre nasa sangbahayan tayo ng Diyos. Kaya meron din kinakailangan tayong lumakad na naayon sa mahalagang pangalan ng ating Panginoon. Dito sa Hebreo, chapter 4, hindi ko nagkakamali, o chapter 6. Nang namatay po ang ating Panginoon, siya po inahilagay sa isang kahihiyan. Dahil siya naibilang kasama ng mga makasalanan. In other words, hindi naman siya kailangan maparusahan, pero wala naman siyang kasalanan. Naparusahan siya dahil sa atin. Dahil para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ngayon, pag tayo po ay naging Kristiyano na, tayo mga anak ng Diyos, at tayo po ay magbabalik sa pinanggalingan natin bago tayo naging Kristiyano, nilalagay natin sa kanya sa muling kahihiyan. Dito sa Hebrews chapter 6, verse 6. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muling nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So hindi natin dapat gawin yun. Kailangan tayong mabuhay ayon sa kataasan ng pangalan ng Panginoon. In other words, so yun, ang kanya siya po isang mahalaga sa atin at meron siya mahalagang pangalan, ganyan. Dito sa Panginoon Timoteo, chapter 2, verse 19. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, kilala tayo ng Panginoon sa pangalan. Kilala tayo sa bawat isa. Kilala rin niya kung sino tayo. Alam niya kung ano ang
gagalingan natin, alam din niya kung anong kahinaan, kilala tayo ng Panginoon. Katulad ng isang pastor, o pastor na kilala niya, kanyang mga tupa kanya. Tansinin natin, kahit sa mga hayop, meron silang kanyang karakter. Nag-aalaga ka ng aso, yung isang aso niya ay nagaan mo, iba doon sa iba. Magkaiba sila, hindi sila pare-pareho. So, kilala natin ang ating mga alaga. So, kilala rin tayo ng Panginoon. At lumayo sa kalikuan ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Itong tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay karapatan lamang ng mga tao-anak ng Diyos. Doon po sa Romans chapter 8, maliwanag yun. Nung tayo kinupkup ng Diyos, tayo kinupkup, hindi ba? Napag-aralan po natin yun. Tayo kinupkup ng Diyos. So, hindi tayo natural na mga anak ng Diyos, pagkat nagkasala tayo. Nung tayo kinupkup ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan na tumawag na Ama sa Diyos. Hindi ba? Yun po makikita natin nung tayo po ay kinupkup ng Diyos. Dito po sa verse 15. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo Aba, Ama. So tayo kinupkup, so tayo mga ng Diyos. So kung tayo po ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon at sa ating Ama, sa Diyos bilang ating Ama, sabi, lumayo sa kalikuan ng bawat tumatayo sa pangalan ng Panginoon. So, tayo namumuhay na ihiwalay sa sanglibutan. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman tayo pwedeng mamuhay sa isang lugar na malayo sa mga tao. Hindi na ibig sabihin. Hindi ibig sabihin tayo magiging mga ermitanyo. Hindi naman. Hindi natin maiwasan na tayo makisalamuha sa mga tao kasi dito tayo sa mundo. Pero sinasabi, ang ating pamumuhay ay naiiba sa kalibutan. Kung mabalik tayo sa Old Testament, dito sa Exodus chapter 19, lalo po kung tayo magbabasa sa lumang King James, sabi niya, kayo naiba kanya. Sabihin tayo naiba, hindi tayo pareho sa kanila dahil tumutukoy sa bansang Israel, sila yung maiiba sa lahat ng mga bansa kanya. Hindi sila pareho ng mga bansa sa kapaligid nila. Ito po, basahin na sa 19:5-6. Kaya kayo, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging sa aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo magiging isang kaharian ng mga panis isang banal na bansa. Itong mga salitang sasabihin mo sa banak ni Israel. Doon po sa King James, sabi niya, parang distinct, iba. Hindi kayo pareho kayo nila. Yun ang ibig sabihin tayo, mamuhay na hiwalay sa sanglibutan. Hindi tayo pareho sa kanila. Makikita yung pagkakaiba. Yun ang ibig sinasabi na tayo po mamuhay ayon sa pangalan ng ating Panginoon. Yun sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ito po ay isang quotation sa Old Testament. Pero iti kinote ni Apostle Paul, tingnan sa Isaiah chapter 52 verse 12, yung panahon na pinababalik na ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain sa Canaan, itong sinabi niya sa kanila. Dahil ang problema ng bansang Israel, sila naging katulad ng mga bansa. Sila sumasama sa mga Diyos-Diyosan, at sila namumuhay sa pagkakasala, na hindi yun ang layunin ng Diyos kung bakit tinawag sila. Ang layo ng Diyos, kaya tinawag sila yung may pakilala nila ang karangalan ng Diyos. Kaso hindi nangyari yun. Sabi rito, kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayo humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo. At kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At sabi niya, lumabas kayo sa kanila, lumayo, humiwalay kayo. In other words, hindi tayo mamumuhay na parang sila. Sabi nga po sa isang mensahe natin, iba na yung layunin mo kaysa sa kanila. So dapat maganoon tayo, ipanglayunin natin kaysa sa kanila. Pare-pare ginagawa natin dito, nagtatrabaho din sila. Pero iba layunin mo kaysa sa kanila. Ang layunin nila, hanggang dito lang sa lupa.
Yung layunin nila, ganito lang sa lupa. Ang layunin natin, higit pa sa lupa. Kaya gusto natin makarating sa langit. Kaya hindi tayo namumuhay na katulad nila. Yun sinasabi natin na namumuhay tayo na iba. Doon sa Ephesians chapter 4, ganun din. Dahil tinawag tayo ng Panginoon, sabi rito sa Ephesians 4:1, kaya ako nabilanggo sa Panginoon. So, nang sinusulat ni Pablo, literally, sa bilanggo sa Rome, ay nagsusumamo na sa inyo na kayo lumakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo. Tinawag kanya. Sa tinawag para tayo maligtas. So, tayo lumakad na nararapat sa mga taong gusto maligtas. Yun yung sinasabi niya. Kaya tayo po ay namumuhay na ihiwalay sa kalibutan. At ibalik natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahal. Ito po ay ang pagmamahal na sa Diyos, dalawang bagay. Siyempre, meron tayong affection sa Diyos, kaya gusto natin pumuri at maging kalugod-lugod sa Kanya. Pero meron din ibang kaakibat yung pagmamahal. Ang pagmamahal, mga kapatid, tayo susunod sa Kanyang kalooban. Dito sa Mateo chapter 22, verse 36. Guro, alin bang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang kautos. Kaya lang, hindi pa ang ginagawin na ibigin. Mahalin mo ang Panginoon ng Diyos, kanya, ng buong puso mo, kanya. Dito, magkaiba yung puso at saka yung pag-iisip. Sa maraming pagkakataon, ang pag-iisip at puso, isa lang. Pero din magkaiba sila eh. Ano sinasabi niya? Ng buong damdamin mo kanya. Ng buong kaluluwa mo o yung buong buhay mo kanya. At ang buong pag-iisip mo kanya. Iyon ang pagsukli sa pagmamahal ng Diyos. Ito ang dakila at unang utos. Ibig sabihin, lahat ng utos ni Moises, yung unang bahagi ng mga utos ni Moises, ay patungkol sa Diyos. Pansinin niyo yung Ten Commandments. Yung unang mga utos ay patungkol sa Diyos. Kanya. Tapos yung pangalawang bahagi ay patungkol sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Yun ang pangalawang dakilang kautusan, ibigin mo kapwa kanya. Nakatulad ng pag-ibig sa sarili mo. Pero yung unang kautusan ay mahalin natin ang Diyos. At ng buong puso. Din po sa 1 John, sinasabi sa atin kung anong ibig sabihin. Pero dito, sinasabi sa atin yung quality. Kasi buo nga niya, buo. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/2. Buo nga niya. So, ibibigay natin sa Panginoon. So, 1 John, chapter 5, sinasabi nito ni Apostle John kung ano ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Dito sa magsimula tayo sa chapter 5, verses 1 to 3. Ang sino mang sumasampalataya, pasinin nyo, present progressive yun. Patuloy na sumasampalataya. Na si Jesus ay sa Kristo ay pinanganak ng Diyos. Minsan lang yun. At ang bawat umiibig, ganun din, papatuloy yun, sa magulang ay umiibig din sa mga anak. Dito yatin nakikilala na inibig natin ang mga anak natin ng mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat itong pag-ibig sa Diyos na ating to pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Pero, aminin natin, mga utos ng Panginoon minsan mahirap. Kaya lang, naging hindi pabigat, madali. Dahil ito sinasabi sa atin, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Pag pinag-iisipan natin yan, pag gusto mong gawin isang bagay, kala mong kahirap yan, magagawa mo siya. Kasi meron kang desire, gawin mo yung bagay na yun. Kahit gano'ng kahirap yun, kung gusto mo siyang gawin, magagawa mo yun. Basta meron kang determination at desire kanya. Kaya hindi pabigat. Kaya kung napipilitan ka lang, ay hindi mo mahal ang Diyos. Napipilitan ka lang eh. Hindi tayo napipilitan in other words. Dahil ito ang pagiging, ito yung essence ng ating pagsunod. Na inamahal natin ang Panginoon Diyos na buong gusto natin, buong kaluluwa at buong pag-iisip natin. So, hindi pabigat.
pagka ganun ang ating kaisipan sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo mga anak, so kailangan tayong mahalin natin ang Diyos. Katulad din sa ating mga magulang sa laman. Mahalin natin ating mga magulang sa laman. Sa paano paraan? Pag sumusunod ka sa kanila. Di ba yung pagka ipasaway ka, yan ang tinatanong sa ating mga magulang natin. Kasi kung binamahal ng magulang mo, susunod ka sa kanila. Hindi ka sasal-kasal sa kailang kautusan. Yun ito binasa natin. Sapagkat ito, pag-ibig sa Diyos, natin to pa rin ang kanyang utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat dahil gusto natin gawin. Na mahirap lang isa sa isang bagay, kahit napakadali pa, kung ayaw mong gawin. Minsan nangyayari sa atin yan, halimbawa, masyado akong tinatamad. Kahit kunin mo lang yung malapit yung bagay, hindi mo na kukunin, tinatamad ka eh. Parang napakahirap gawin, ayaw mong gawin. Pero pag gusto mong gawin, kahit napakalayo pa, gagawin mo. Eh, sabi rito, ang kanyang mga utos ay hindi na mapabigat eh. At kinakailangan tayo lumakad sa pananampalataya. Ito po salitang paglakad, walk. Hindi ito literal na paglakad. Ang paglakad, ito po ay series ng steps, di ba? Pag lumalakad. Ito po ay hindi yun ang sinasabi ng salitang walk by faith. Ang ibig sabihin, tayo mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kung ating isipin sa literal na aspekto ng paglakad, step by step, sabihin. So, ganoon din tayo sa pananampalataya. Step by step, sumusunod tayo sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng walk by faith. At dahil ang alam po natin ng mga bagay na pinag-utos sa atin ng Diyos, ay hindi para sa kasasabahan natin, hindi naman ganoon. Hindi para sa ating ikabubuti. Kaya sunod-sunod tayo doon. Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Sabihin, pagka nagtitiwala tayo, hindi ka na nagtatanong. Kaya ang sobrang pagtitiwala, mas naloloko ka eh. Pero pag nagtitiwala ka ng trono, hindi ka na nagtatanong kasi pinagkakatiwala mo yung nagsabi sa iyo. Sa tao, pwede kang maloko, pero hindi sa Diyos. Ang Diyos, hindi naman nagsisinungaling yan, di ba? Natulad sa sermon natin, ang Diyos ay mabuti. So, kaya susunod ka sa kanya dahil siya mabuti. Walang masamang bagay na magagaling sa Diyos. At pinagkakatiwala natin ng Diyos, siya magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Tandaan natin, pangangailangan. Hindi wants, pangangailangan. Dahil ito'y pagtupad sa kanyang mga, tutuparin din niya, kanyang mga pangako. Kung sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Nung si Joshua, papunta sila, papasok na sila o nakapasok sa lupain ng Israel, sabi niya, lahat ng mga bagay na pinangako ng Diyos ay ginawa niya kanya. Wala ni isa, hindi na ginawa kanya. Dahil ang Diyos nga po yung buti, kaya pwede natin siyang pagkatiwalaan. Dalawang paraan ng paglakad. Sa patingin. Yan ang natural na paraan, ito tumitingin. Pero ang pananampalataya, hindi mo kailangan tignan. Dahil explain na po natin ito dun sa definition po ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11. Pagka nagtitiwala ka sa Diyos, hindi mo na tinitignan. Dahil alam mo, ang Diyos ay mabuti, hindi siya mag-utos sa iyo na masama, at ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, so magagawa niya ang mga bagay na sinabi niya sa atin, walang imposible sa Diyos na natin. Sa tao, hindi ka maniniwala hanggang di mo nakita. Sa tao yan. Kaya pag Diyos ang pinag-uusapan natin, sapat na sa atin na sinabi niya. Kaya di ka na nagtatanong. Sabi rito, sapagkat kami lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. In other words, may mga bagay na nakikita natin sa paligid na taliwas sa sinasabi ng Diyos. Yun ang contrast doon. Halimbawa, isang halimbawa na makikita natin sa pinanggalingan nating pananampalataya, may mga nakikita sila. Sinasabi ito, miracle kanila. Nakikita nila eh. Hindi natin pesimula sila nakita. Pero kahit nakita pa nila,
Kung ito'y taliwas sa sinasabi ng Diyos, hindi ka maniniwala doon. In other words, hindi totoo yun. Totoo in the sense na hindi galing sa Diyos yun. Galing, may pinanggalingan, hindi galing sa Diyos. Tayo lumalakad kaya sa pananampalataya. Tingnan niyo si Abraham, nung sabihin ng Diyos, pumunta ka sa lupain na ipakikita ko sa iyo, kanya. Hindi man niya alam yung lupain. Hindi pa niya nakita. Kung sa panahon natin ngayon, titignan mo muna. Gusto kong mag-migrate ka mo sa ganito lugar. Titignan mo muna yung lugar. Kung magandang puntahan o hindi. Si Abraham, wala siyang ganong benepisyo. Hindi pa niya nakita. May sinabi ng Diyos, yan naniniwala siya. So lahat ng nakasulat sa Biblia, hindi na natin tinatanong yan. Hindi na natin kinapresyon. Tinatanggap natin sa pagkatitikali sa Diyos. Kaya nagtitiwala tayo sa lahat ng mga bagay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya lumalakad tayo sa sinasabi ng Diyos. Hindi na tayo nagkakaroon ng pagdududa. Ginasya Apostle Paul. At dahil din dito ako'y nagturusan ng mga bagay na ito. Bakit tinitiis na yun? Samantalang bago naging Kristiyano si Apostle Paul, siya'y mayaman sa lipunan ng mga audio sa isang pariseo. Katumbas ng mga abogado sa panahon natin ngayon. Sa paggayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking pinagkakatiwala sa Kanya hanggang sa araw ngayon. Di ba inaawit natin yan? Ito'y awit, di ba? Sabi rito ni Pablo, tinitis ko yung pagdurusa Kanya. At hindi naman ako nahihiya. Dahil kilala niyang Diyos. Sabi niyo, kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Hindi taong sinasampalatayanan, kundi Diyos. At ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking pinagkatiwala. Sa anong pinagkatiwala niya? Yung kanyang pagsunod. Sumusunod siya sa Diyos. Iniwan niya yung dati niyang pamumuhay na kung tutuusin, mas maganda yung buhay niya no, kaysa nung siya naging Kristiyano. Mayaman siya, bago siya naging Kristiyano. At siya'y mag-aaral at siya'y marunong. Taliwas doon sa 13 kasama si Judas, na mga apostol ng Panginoon. Yung mga tao hindi nag-aaral yun. Sila yung mga ordinaryong tao lang, tulad natin. Siya, Apostle Paul, hindi. Siya yung makulong. Kumpara sa kanila. At kahit sa lipunan ng mga Hudyo, siya yung marunong. Pero timan niya lahat yun. At siya sumunod sa Diyos. Kaya, sabi niya, ako alam ko kanya na ako'y maliligtas. Dahil kilala ko kanya kung sino aking sinasampalatayan. Kaya tayo lumalakad sa pananampalataya. Kung ikumpara natin ang ating kalagayan sa kalagayan ng mga nauna sa atin na nakasulat sa Bagong Tipan, hindi tayo may kukumpara sa kalingkinga. Yung mga Kristiyano, sila inuusik, sila pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi naman tayo ginagano. Kaya naisulat sa ating yung mga kapatid na yon para tayo, ganun din tayo. Hindi na nga tayo pinapatay. In others, kung sila nagawa niya lang magtiwala sa Panginoon kahit sila pinapatay, lalo na tayo, hindi naman tayo pinapatay. Lalo tayo kita pwede magtiwala sa Panginoon. Kaya tayo lumalakad sa pananampalataya. In other words, dalawa pong bahagi, no? Alam natin kung sinasabi ng Diyos, sumusunod tayo doon, dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Kapag may nagsabi sa atin, o ganito gawin mo kanya, pero hindi ka gano'ng bilib sa kanya, hindi mo gagawin. Pero hindi mo gagawin. Dahil hindi ka man bilib sa kanya. Pero, Diyos na nagsabi. So, lumalakad tayo sa pananampalataya. Kaya, kailangan tayo sumunod sa salita ng Diyos. Tayo po ilalago. Spiritually. Ito ating mga katawan, pag tumatanda tayo, lalaki lang yan. Pero hindi nalalago, lalaki lang. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, tayo lumalago spiritually. Lumalaki at lumalago ang ating pagkaunawa sa ating pananampalataya. Pero 2 Peter chapter 3 verse 18. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Kristo. Alam mo ibig sabihin lumago sa biyaya? Baka isipin natin, lumago tayo sa mga tinatag. Hindi yun ang ibig sabihin, no? Sabi ni Pablo, kayo sa biyaya, kayo naligtas, kaya sa pamagitan ng pananampalataya. Kung lalago tayo sa biyaya, yun ang biyaya ng kaligtasan.
So, paano tayo lalago sa biyaya ng kaligtasan? Kung tayo lalago sa ating pananampalataya, ganun lang yun, di ba? At sa pagkakilala, paano natin makikilala ang ating Panginoon? Hindi naman natin nakakausap. So, paano siya makikilala? Sabi ng mga iba, kilala ko ang Panginoon. Paano mo sila kilala? Yung mga born again, ganun sila, kilala ko siya kong Panginoon. Meron akong personal relasyon sa Kanya. Talaga? Paano nila nakilala ang Panginoon? Hindi mo nila nakakausap. Nakikilala natin ang Panginoon sa Kanya magsalita. So, ibig sabihin ng pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas, kapag ka naunawa mo Kanyang salita, kilala mo siya. Pag hindi mo yung binabasa, hindi mo siya kilala. Kasi, kahit po sa mga tao, hindi naman natin makikilala yung tao, hindi mo kinakausap. Meron kayong communication, kaya nakakakilala kayo. So, paano siya nakikipag-usap sa atin? So, pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi naman natin nakakausap ng parang sa tao eh. Nasa langit ang Diyos eh. At ang Panginoon, ang Espiritu Santo. So, dito ang salita nila. So, pag nababasa natin yan, kilala natin siya. Yung sa Pangalang Thessalonica, chapter 1. Yun ang sabi ni Pablo. Sino ba hindi nakakilala sa Panginoon? Yung hindi sumunod sa Ebanghelyo, kanya. Basahin natin. Verse 8. Nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. So, paano makilala ang Diyos? Kung binabasa mo salita niya, yun, doon nakikipag-usap siya sa'yo. Ay, makikilala mo siya, di ba? Yun, may komunikasyon siya sa'yo. So, hindi mo binabasa yan, hindi mo siya kilala. Paano mo siya makikilala? Hindi ka naman niya kinakausap ng diretsahan, di ba? So, yan makikita natin. Kailangan tayong lumago sa ating pananampalataya para tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Pero, itong tandaan natin, bakit may mga kapatid tayo na umalis? Dahil ba mayroong mali ang Diyos? O may mali sa atin? Kung minsan, hindi naman. May mga nagre-reklamo, sa inyo kasi kanya, wala kayong concern sa isa't isa. Yung nagsasabi nun, yung mga taong hindi tapat. Pag tinignan mo siya, meron siyang problema. Dahil nagbibigay lang siya ng alibay para umalis siya. Yung mga tapat, hindi nagre-reklamo yan. Kahit ano pa makita nila, hindi sila nagre-reklamo kasi alam nila kung ano yung katotohanan. Pero ang totoo, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Meron tayong free will. Pinag-uusapan na natin ng ating mga anak. Pag yung ating mga anak, lumaki na sila sa edad, meron sila sariling kaisipan, wala ka na magagawa para sa kanila. Kasi gagawin na nila kung anong gusto nilang gawin. Pag maliit sila, kaya mo silang kontrolin. Doon nga ang paraan, patronan mo sila eh. Pag lumaki na sila, kamukha mo na lang sila. Kapantay mo sila. Eh, tulad mo ng may edad na rin sila. Meron ka ng isip, meron din silang isip. Hindi mo na silang mababago. Nang ganun kadali. Kung babaguhin mo sila, mahirap na paraan. Dahil meron silang sariling kaisipan. So, pwede tayong malis. Katulad sa ating mga anak, bisan nasumusunod sa atin. Anong gagawin mo? Sa atin, mayaman ka, yung mga mayamang mga pamilya, pagka naging sawayol yung anak nila, hindi kita pamamanahin kanila. May aalis ang karapatan mo sa bayan na ito. Di ba ginagawa ng mayaman yun? Na sa pelikula, nakikita natin yung pagka yung lalaki na mayaman, umibig siya sa isang pobreng dalaga na ayaw ng pamilya, pagka umalis ka sa bahay na ito, huwag ka lang bumalik kanila, di ba? Sabihin, pag umalis siya sa bahay na ito, at ginawa mong kalooban mo at hindi aming kagustuhan kanya, hala ka ng karapatan dito kanila. Ganon din sa isang bayan ng Diyos. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos. Walang pilitan. Tayo po nandito voluntarily sa ating kagustuhan. Kaya nga po isang local church, ito po isang voluntary organization. Hindi naman tayo pinipilit. Gusto nating magaligtas. Sumunod tayo na pagbautismo tayo. Nandito tayo sa ating sariling kagustuhan. So, dahil kayo pumunta rito sa sarili mong kagustuhan, pwede ka rin umalis sa sarili mong kagustuhan. So, pwede tayong umalis sa bahay ng Ama.
pwede tayong tumalikod sa iglesia ng ating Panginoon. Ikaw ay anak pa rin ng Diyos. Hindi matatanggal yun eh. Kaya lang, yung karapatan mo bilang anak ng Diyos, mawawala din. Yun ang malungkot doon sa bagay na yun. Ipasahin po natin. Yung sa Lucas, napakahaba. Ito po yung prodigal son, di ba? Iniwan niya ang kanyang ama dahil sa gusto niyang mamuhay sa sarili niyang kalooban. Later on, nalaman niya siya nagkamali. Siya ganun talaga eh. So, uli na yung pagsisisi. So, ano nangyari sa kanya? Nawala yung karapatan niya bilang anak ng kanyang ama, di ba? Sabi rito, sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi na nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang tungkol sa akin. At hinati niya sa kanyang pag-aari. Yun gusto niya eh. Makaraan ng ilang araw, tinipon niya ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakmay patungo sa isang malayong lupain at do'y nilustay ang kanyang kabuhayan sa maksayang pumumuhay. In other words, later on, nawala lang yung kanyang pag-aari na pinamana. Nagutom siya, finally, walang tutulong sa kanya. Ibig sabihin, pag umalis tayo sa tahanan ng Diyos, wala nang tutulong sa'yo. Iniwan mo na yung pagiging anak ng Diyos. So, hindi ka natutulungan ng Ama. Pero papayaan ka lang niya kasi umalis ka eh. Katulad dito. Nung umalis sa tahanan ng kanyang ama at nangailangan siya, sino tutulong sa kanya? Malayo na siya sa kanyang ama eh. Paano siya tutulungan? So nakaisip siya, bumalik siya. Dito po sa 19. Titindig ako at pupunta sa aking ama at ang sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tatawagin anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upang lingkod. Yun ang dapat mangyari sa kanya. Hindi na siya anak. Siya maging katulad lang ng mga upang lingkod. So, ibig sabihin, pag iniwan natin ng tahanan ng ating ama, ang iglesia ng Panginoon, ay mawawala rin karapatan natin bilang anak ng Diyos. Maging katulad na lang tayo ng mga tao sa isang libutan. Pagka gano'n. Yun ang malungkot na dadanasin natin pag tayo umalis. Asang bayan. Pinagtitiisan tayo ng Diyos. Ay may kausap ko kahapon, kapatid sa Tagalog Norte, Tagalawag. Sabi niya si Judas, hindi mo alam ng Diyos na si Judas ay isang masama. In the first place, ang tawagin niya si Judas, hindi ba niya alam si Judas ay masama? Alam niya. Pero pinagtiisan siya ng Panginoon. Isabi, mayroong namamagas ang Panginoon na magbabago siya. Unfortunately, hindi. Meron pa rin siyang pag-asa na ipagkanulo niya ang Panginoon na si magsisi. Tatanggapin siya ng Panginoon. Kaso hindi. Nagpakamatay siya, di ba? So pag umalis tayo sa isang bahayan ng Panginoon, mawawala lahat ng ating karapatan. Pangalawa, mawawala ang ating buhay na walang hanggan. Iyon ang pinakamasakla. Ito po ang mga bagay na mahirap unawain. Ito yung mga bagay na di natin nakikita. Hindi mo rin nahawakan. Yung nanay namin, once upon a time, siya po ay nagbebenta ng insurance. Pag magbebenta ka ng refrigerator, mas madali. Nakikita ng tao ng refrigerator, diba? Nahawakan niya. Bibili ka ng kotse, ganoon din. Mahawakan mo yung kotse. Drive test mo siya kung gusto mo, hindi. Pero yung insurance, di mo nakikita yun. Bibili ka lang ng salita. Pipirma ka ng kontrata, pero salita lang. Kasi hindi mo nakikita, napakahirap ibenta. Kailangan talaga magaling ang share stock mo para makabenta ka ng gano'n. Lalo na ang ating kaligtasan. Hindi mo siya nakikita. Tapos ang nangyayari sa'yo, kung ikay Kristiyano, taliwas pa sa expectation ng siyang libutan. As the expectation ng siyang libutan, pag naging Kristiyano ka, asenso ka sa buhay. Minsan hindi gano'n. Tatulad ka pa naging Kristiyano, nahihirapan ka lang. Kaya nga minsan, napakahirap makita yun at maunawa. Pero pag umalis tayo sa bayan ng Ama, ito mangyayari sa atin. Mawawalan tayo ng mana ang ating buhay na walang hanggan. Ang ating kaluluwa ay mapaparusa sa impyerno. Kaya nga napakahalaga, sabi sa Tiago 5:19-20. Siguro dapat din natin gawin ito mga kapatid. Hindi lang ako, tayo lahat.
May mga tao naman kapatid natin na umalis sa pananampalataya. For whatever reason, hindi natin alam, umalis sila. Kailangan natin sila ibalik. Dahil kung hindi natin sila ibabalik, kailangan silang pag-asa. Kung mananatili siya sa kalagayan nila ngayon, wala na silang pag-asa whatsoever, hindi sila maliligtas. Mga kapatid ko, kung actually, bawat sa atin, meron tayong experience, di ba? Sa ating mga pamilya, meron tayong experience na gano'n, di ba? May mga malapit sa atin na umaalis. Hindi yun ito sa mga ilan lang. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naliligaw, mula sa katotohanan, tingnan nyo, present progressive day. Kasalukuyan sa naliligaw. Mula sa katotohanan, siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman ng nagpapanumbalik sa isang makasalanan. Tingnan nyo anong tama sa isang kapatid na naliligaw. Makasalanan kanya. Mula sa pagkaligaw sa kanyang landas, ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Hindi yung pagtatakip, hindi tatakpan mo lang. Hindi sabihin, magtatanggal kanya eh. So, pero pag hindi siya nanumbalik, anong mangyayari sa kanya? Siya'y mahihiwalay sa Diyos. At mananatili sa kanyang mga kasalanan hanggang sa araw ng Panginoon. Yun ang magiging kainat natin pag tayo malis. Hindi natin pinapansin yan kasi hindi natin nakikita. Parang baliwala lang natin. Ay hindi natin alam, hindi baliwala yan. Pagdating ng Panginoon, hatulan tayo lahat. Doon mo malalaman, hindi pala baliwala, pero too late. Ano na yan? Masyado nang late yun. Wala ka na magagawa doon. So, pwede tayong umalis, pero yun na magiging kabayaran ng ating pagtalikod mula sa ating pananampalataya, mga kapatid, di ba? Kaya pag nagkasala tayo, lahat po tayo nagkakasala. Hindi mo lang sino man sa atin na hindi. Kahit gano'n pa tayo nag-iingat, nagkakamali pa rin tayo. Pag nagkasala tayo, hindi dahil gusto natin magkasala, kailangan tayo magsisi at hanapin natin ang kapatawaran ng Diyos. Dito si Simon, na isang dating gumagawa ng, siya po isang witchcraft. Nagtagumpay siya sa Samaria, inangahan siya. Nung siya naging Kristiyano, hindi na ginagawa yun. Iniwan na niya yun. Naging Kristiyano siya. Pero nakita ang kapangyarihan ng mga apostol na dati, meron siya ganung kapangyarihan, kaya lang, ikaling siya kay Satanas. Kung gusto siya magkaroon ng gano'n, at gusto niyang bayaran. Kaya ang mga nagbabayad ng katungkulan sa iglesia, tinatawag ng simonika niya. Kagaling kay Simon. Kaya pagsisiyan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon. Ito, interesting dito. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang hari ng iyong puso kanya. Kaya napakahirap. Magkasala tayo. Paano hindi ko pinatawad ng Panginoon? Sabi niya, baka sakali kanya ipatawad sa iyo ang hari ng iyong puso kanya. So pag nagkasala tayo, kailangan po tayo humingi ng kapatawaran. Kasi wala namang hangganan ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng Diyos. Imagine natin, minsan, inusgahan natin man nagkakasala, kung nagkakasala ng karumaldumal ka natin. Wala na magiging karumaldumal pa ito sa mga pumatay sa Panginoon. Kung meron siguro pinakamalaking kasalanan, yun ay pinakamalaki. Bakit yun ang mga naunang pinatawad ng Diyos? Di ba tayo nag-iisip? Hindi natin iisip kung minsan? Bakit yung pumatay sa ating Panginoon na unang pinatawad ng Ebanghelyo? Kung hindi nagkataon yun, sinasabi sa atin ng Panginoon, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng Ebanghelyo kanya. Kung yung pumatay sa Panginoon, pinatawad ng Diyos. Na sila'y sumunod sa Ebanghelyo, ano pa yung mga kasalanan pagkatapos mo? Wala lang higit pa doon. Mamamatay tao yun. Tapos pinatay pa yun ng Diyos. Ano pang higit sa kasalanan yun? Pero pinatawad sila ng Panginoon. So, pag tinignan natin yung talatang yun, makikita natin, kaya tayong patawarin ng Diyos. Dito sa 1 John chapter 1, verse 9. Pero may kondisyon kanya. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. O siya'y tapat at banal. Mahalaga po yung salita. Siya'y tapat,
gagawin niya, sinasabi niya. Sa iba na, wala siyang kasalanan. Hindi siya mga kasalanan. Na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Tingnan niyo salita niya. Nilinisin sa lahat ng kalikuan. Kahit anong kasalanan, pwedeng patawarin ng Diyos. Kung tayo hingi ng kapatawaran. May isang tunay na kasaysayan sa Texas, ano po, sa Iraq ng preacher. Pero hindi siya naging Kristiyano. At ay nakulong. Nakulong siya. Sa loob ng kulungan, may isang preacher na nangaral sa kanya. So, naging Kristiyano siya, in other words. Pero ang kanyang kasalanan ay death penalty yung parusa. So, hindi na siya humingi ng pardon, kanya. Tatanggapin ko na yung kaparusahan ko, kanya, bilang sa aking kasalanan. Pero, papatayin ako ng pamahalaan, kanya. Pero, pinatawad ako ng Diyos. Yun, di ba yun mahalaga? Di ba? Kung lumabas ka naman, tapos, may isa rin pangyayari. True story ito, malapit sa atin. Ito yung isang preacher, pinatay niyo anak niya. Sa galit niya, sinaksak sa likod. Pinatay niya. Murder yun. Imbes na akuin niya yung pagkakasala niya, tinago nila. Para hindi na sila mapahiya. Paano yung kanuluan niya? Anong mangyayari sa kanya pagkamatay niya? Namatay siya eh. So, kawawa siya, di ba? So, pag nagkasala tayo, kailangan lang tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. So, bilang panghuli sa ating pag-aaral, bilang mga anak ng Diyos, ito ang pinakamahalagang relationship natin bilang alagad ng Panginoon. Ito yung pinaka-primary relationship natin sa Diyos. Tayo anak ng Diyos. Hindi ba yun ang isa sa pinakamalapit na relasyon ng tao? Kung tutuusin, yung relasyon ng magulang sa anak, pangyayaman mabuti, ay higit pa sa relasyon nila mag-asawa. Isipin yung mabuti yun. Kasi yung relasyon mag-asawa, nagbabago yun. Kahit sa sitwasyon. Pero yung relasyon mo sa anak, hindi. Anak mo pa rin siya. So, yun ang pinakamahalagang relasyon kung tutuusin natin. So, tayo po yung anak ng Diyos. So, anak tayo ng Diyos. So, yun ang mahalagang relasyon natin sa Diyos. Di ba? Kaya tayo alagad, pero pinakamahalaga sa lahat ng larawan bilang alagad ay ang pagiging anak ng Diyos. Kasi anak ka ng Diyos. Pangalawa, ang pagiging anak ng Diyos, hindi lamang naglalarawan sa ating responsibilidad. May tayong responsibilidad. Pero higit na naglalarawan kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya ayaw niya kahit sino man sa atin ay mawala. Ayaw niya. Gagawin niya lahat para di tayo mawala. Pero kung gusto natin mawala, lahat siya magagawa. Kasi yun ang ating pinili. Pangatlo, siya yung ating tagalalang, siyang lumalang sa atin. Kaya nandito tayo, siya nagligtas sa atin. Kaya karapat dapat lamang na tayo matakot sa kanya na may paggalang, at respeto, pagsunod. Kasi wala lang tayo matatagpuan na katulad ng Diyos. Yun magpatong panghuli. At gusto po ng Diyos na siya makita natin bilang hindi siya Diyos na mabagsik. Kakala natin kasi magano'n ng Diyos eh. Sabi ng tatay ko sa akin noon, sa Old Testament kanya, ang Diyos para mabagsik kanya eh. Pero pagdating sa bagong tipang kanya, hindi naman siya mabagsik. Nawa ko yung mali, pero naniniwala ko yan. Siyempre, sinabi ng tatay mo eh. Pero pag pinag-aralan mo na yung Biblia, hindi totoo yan. Hindi mabagsik ang Diyos sa Old Testament. Doon nga natin makikita gaano kahaba ang kanyang pasensya sa kanyang bayan. Yung makikita natin, pinag-aralan natin yan. So, Isaiah, ano po? At tayo po ay kinukup niya sa kanyang sangbahayan. Sa kanyang patungo sa kanyang pagmamahal at pagkakalinga sa atin bilang kanyang mga anak. So, appreciate po natin yung relasyon natin bilang anak ng Diyos. Katulad ng mga bata, appreciate natin tayo, mga anak ng ating mga magulang. Paano saan ka makakita nun? Na lahat ng kanilang pag-aari mo rin. So, wala kita ng gano'n.
Pag meron kong pangangailangan, bibigay nila sa'yo. Saka makakita ng gano'n. Kaibigan mo, hindi niya gagawin yun. Yung ama ang magulang mo lang gagawa, no? Puntahan natin. Kaya pag nawala na tayong magulang, parang malungkot na yun kasi wala na yung magulang mo eh. Tinatanong kay tatay ko nung namatay yung magulang niya, anong pakiramdam mo nung namatay yung lolo't lola ko kanya? Sabi niya sa akin, para kanya akong nanggaling sa wala kanya. Kasi wala na yung pinanggalingan niya eh. Patay na sila eh. Para akong nanggaling sa wala. Yun ang sabi niya sa akin. So doon natin appreciate tayo po yung mga anak ng Diyos. Bilang mga anak rin, appreciate natin na ating mga magulang. Kasi nagsasabi yung mga anak, mabuti, di na ako pinanganak. Bakit? Wala akong problema kayo. Wala namang larangan ng buhay na walang problema eh. Kahit pagtrabaho, may problema. Kahit saan, may problema. Chalis ng buhay yan eh. Hindi kasalanan ng magulang yun. Baka pwede sumagot yung magulang kung sasagot sa'yo. Kaya lang, hindi sasabihin ng magulang yun. Buti hindi natin pinanganak kanya. Hindi niya sasabihin yun. Nung kayo isang magulang, hindi mo sasabihin yun. Kasi parang pinagsisisiyan mo na lumabas yung anak mo, hindi gano'n. Ang pakiramdam ng nung nakita ko si Earl, nung pinanganak siya, iba yung nakita ko eh. Para akong nanginginig, sabi ko, saan ang galing ito? Tao yun eh. Saan ang galing yan ka? Nakita ko siya eh. Yun ay binigay ng Diyos. So yun ay isang pribileyo na maganda sa isang physical na magulang at physical na anak. Ganun din po sa ating bilang mga anak ng Diyos sa pananampalataya. So ito po ating pag-aaral po sa mga po ito.